Second Timothy kanina sa kanina ay doon na maganda na din pagpadayang vessel of honor, sanctified and carrier of God's power, God's kingdom power. So kita ato mga kinabuhi sa taas-taas na nga panahon 1 year na kapin iyan na tagmanso sa pulong sa Ginoo. Matawag na atong kinabuhi vessel of honor tungkol sa atong panghagian ng mga pagsulay, nagkalain-lain ng mga pagsulay sa kinabuhi. Dito na-train up ang atong pagtuong, atong pagkatao, isap-sapan, na mansog, na build. Sa ko na makatestify nga ang kinabuhi na minudyo doon na ba yung makamintog ang maka-advise kay usahay nga itong mga pangunahuna dili maalay sa kabubuton sa Ginoo. Ang pinaagi nini na imong vessel of honor everyday pinasanctify o ang atong kinabuhi mahimo siyang a carrier of God's kingdom power. Kay dili mo gawas ang gawon sa Ginoo, dili piyalan sa Ginoo ang vessel. Kung dili limpyo, way gawon sa Ginoo mo gawas. Di man makahimo ang Ginoo nga pinagilan siyang gawon sa kanitong tao. Mugamit sa tao para mahimo siyang career ug mapalapdag ang kingdom ni Lord sa kanang tao sa kalibutan. Naninanglan Kristo, naninanglan nga makasulod po sila og langit kisa may gamiton katong willing andam nga motuman sa tawag sa Ginoo sa usa ka mga kinabuhi. Father God, in the mighty name of Jesus, I honor you, I glorify you for your goodness, Lord. Salamat Ginoo sa inyong kamayo. Salamat sa inyong pulong na ganina pa, Lord God. Naghatag na ng kadasig, naghatag na ng kalikong Ginoo. Mumupadayon kami sa unahan. Salamat, Holy Spirit. Ikaw ang Diyos, Lord God. Kanunay. Hallelujah. Gusto na sa mga kinabuhi everyday. Pinagi sa ngalan ng Jesus. Tumulaw mo Diyos ang kadungganan sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. So ang atong kinabuhi, ganina pa man sulti gikan kang Pastor Anali na atong commitment mahimo ta nga stand sa commitment nato nga dili mabulingan ang atong kinabuhi diha sa kasalanan sama sa kinabuhi ni Daniel, Meshach, Shadrach ug Abednego. Diri sa kang Pastor Jirin kinahanglan purpose tunay tumo nga atong kinabuhi kang Pastor Marlon kang Pastora Joy usa na kuan. So ang kita ginatawag ta diri sa Second Timothy na but in a great house there are not only vessels of gold and of silver but also of wood, of earth and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Dunay mga panudlanan nga ginagamit everyday. Doon na po yung mga panudlanan gigamit sa special occasion. Kana siyang pero sa atong kinabuhi, kita panudlanan man ta ni Kristo, ang atong kinabuhi panudlanan ni Kristo. Pwede ta gamiton everyday, pwede ta gamiton sa special occasion. Kaya power naman ta sa Holy Spirit. Naan ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Mo na bitaw nga kita ginatawag ta the walking Bible. Ang atong kinabuhi nahimo nga ang pulong sa Ginoo nahimo sa isang person tungod sa atong life. Kay kita maghimo nga kanang pagmatuod. Nga kining Biblia, kining si Kristo, tinuod. Kay ang tao karon di mo tuo sulti lang. Kinang makita sa atong kinabuhi mo bitaw na nga sa diha nga ni desisyon tan mo sunod sa Ginoo ginamanso ta ginarepurma mo na yung transformation na nahitabo ug kanang transformation every day na renewing
your mind. Asa magbag inyo pinagi sa pulong sa Ginoo, pinagi sa prayer, pinagi sa inyong pakikrelasyon diya sa Ginoo every day. Bisag nalibang ka, nanghugas ka, naglaba ka, bisag nagbaktas ka, na ang gahom sa Ginoo kanunay ka nakikkumit na tunja. Ginailan ni kumawa ka mo kuwa ang Dios. Labi na sa atong kalibutan karon nga daghan kayo ginatawag na to, daghan kayo toxic. Daghan toxic sa palibot nato. Sa pagtanaw pa lang nato sa atong pamilya, sa atong mga anak, pagtanaw pa lang nato sa gawas, daghan kayo kag toxic. Mao nang kinahanglan ang atong kinang panudlanan, kinahanglan natong ampingan nga dili siya maugawan, mag-maintain siyang pure. Diha atubangan sa Ginoo. Pinaagi sa kang Kristo Jesus. Bulahan ganita ani nga time karon kay sa ato nga tawo sa panahon pa sa Old Testament ng Israelites. Mahimo lang ilang kasalanan matabunan pinangi sa alad. Ug ang Dios mag-istorya lamang sa mga prophets. Ato dito ipaabot ang pulong ipasa nato sa mga tao. Sa ato karon by grace of God pinag-characterize individually. Bakit kami kumudulo sa pulong sa Diyos? Ato istorya ito niya. Ug ang iyang ipiyal sa mga tao nga kasaligan. Sa mga tao nga mutuo ug dunay pagtuo diha sa Dios. Ang atong ginahimo dinhi nagwali dili sa kabalian, sa plano lang. Hallelujah. Kung sensitive ang atong spiritual na kinabuhi, ma-feel na po ang atmosphere. Unsay nang dilo? Yes. Ma-feel na to, makita na to. Sa nuna ginadayag ang St. Bernard kay kung ano yung anak. Pero sa diha nga musuring magabi ka nang mapulaan ko sa upat ka corner dito sa shop. Attitude na ako ganahan og suroy. Kana bang gusto ra kong anak ako sa balay, manay akong attitude. Diya kung kuang ko, kung ganahan ko mulakaw, kana ra pod anak lang. Gawas kung naay mga puluhaton, pero daan pag sa daga pa nga, ganahan ko magpundo ng bay, di ko ganahan laag, di ko ganahan ng bay. Nga nang ang nature, muna nga, kuan ka nang ay gahap, gabiin, nagsuling dili sa kabalian. Nakita na ko, nagtrabaho na po ko, college ko, nagtrabaho ko kanang mga tindahan, iladong tindahan din ha sa kabalian nga nangadato na ron. Nag-abot ko balasing ko sila na dyan na, kung ano yung mag-abot tindahan, mingaw na ng kabalian. Pero karon magsuri-suri ka sa kabalian karon. Tagang tao ang silver na mingaw. Diyan na kaimig mo. Powerful ang mga deklarasyon. Kayong nga, ang tanong na itong halos mawang atong ating pagsininggi, pag-clear, wa sila tawang. Wa sila na way believe. Kay ang word ni Lord, dili mo balik sa ija na walay mahitabo. Muna nga, ang ahong kalipay sa akong kasing-kasing nga muhimo sa pagwali, sa pagbarog, pag-declare, kay nakita na ako nga dunay gimo ang Ginoo. Muna nga, ang ahong kasing-kasing bang muraghaw ang di makaapil, murag nasa akong kasing-kasing nga, ang hapasilyo pa iniingon nga, uy, kung sa parang huwipis na ba, ang sisa po mismo nag-ihap sa Lunes, Martes, Merkulis, excited ko dyan abot na ng adlaw. Hallelujah. Manabang doon na ba'y kalipay ba? Sunod sa akong kasing-kasing, mabuhat yung ani, nga nakita na ako nga dili sayang ang mga kuan kay pati gani sa akong kinabuhi. Doon na may gimo ang Ginoo. Sa church, doon na ginimo ang Ginoo. Muna nga nga atong kinabuhi, kinahanglan, ginasip apart, kanunay para sa katuyuan sa Ginoo. O, kinahanglan ang atong kinabuhi dedicated to God and prepared to do good works. Ang atong konsensya limpyo. Muna mag-amping ta sa atong pagkinabuhi nga kinahanglan dili ta bulaos, di ta mamakak. Kumano na to? Kay ang tao nga bakot-butan, ang tao nga di mutuman sa saad, ang Ginoo masuko. Ug ang sa diha
So kinahanglan nga ang atong kinabuhi, kinahanglan sa kanunay sa sanctified. Aron anytime pwede siyang gamiton sa Ginoo. Diha gamiton ka na ina. Muna nga og kinini ana kinahanglan ang atong kinaiya, ang atong batasan, ang atong karakter prepared kanunay nga mahimo patang matinud-anon unsay giingon diri sa unahan. Gibasa ni Pastor Joy ganila, free also, youthful lust, but follow righteousness, pagkabalaan, pagtuo, charity, peace with them all, with them that call on the Lord out of a pure heart. Kung gikan sa kasing-kasing nga pure, gikan sa Ginoo, na ang kalipay, na ang kalinaw, na ang pagtuo, pagkamatawang ni Kristo na adili sa atong kinabuhi. Dili atong pagkamatawang kundi kang Kristo. Ug naa diha ang pailo, gentleness, trabahoon kayo ni kining igong ka nga mainang tuson o kining haleluya kanang kinaiya nga dili mangaway, dili kantigong tubag sa unsa man ang mga bully nga gibatok sa kaaway. Haleluya, makita na ako mga kaigsunan nga kining kanang tao bitaw nga mubarog makakuang ko unsay naa sa ijang atmosphere sa ijang pagkatao nga gadbuso ba nagdili ma-feel na ko. Haleluya, wako kasabot unsa na nga kuan ba nga marag masinabi sa akong espiritu natos sa espiritu unsay naa sa ija ma-discern na ho ba mana nga ang usa ka tawo nga maalaman magsayin ka lang na pray wala dagan matured Christian puno sa kaalam nga gikan sa Ginoo hilom na lang kaayong baana bihira na mugawas at mga words kay mugawas ang words unsa man kay ang words na mugawas sa baba sa Kristohan dunay power. Doon na siya power. Kuha na diha ang kamatayon ug ang kinabuhi. Yes. Kung unsay mugawas sa atong baba, gikan mo tas Ginoo, gihimo ta dagway gikan sa Ginoo. Ang kahoy gikan sa yuta, mabuhi siya sa yuta. Ang isda nabuhi sa tubig, kung haawson niya sa tubig, mamatay siya. Ang kahoy kung idton mabuwag sa yuta, mamatay siya. Pero ang tubig ug ang yuta bisag may kahoy dagat, away isda magpabilin siya sa iyang posisyon. Ang tao gikan sa Dios. Kung way Dios sa atong kinabuhi, mamatay ta. So ang atong ginhawa, ang atong pagkaon, atong kinahanglan dingon sa Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa Dios. So diha ta nabuhi espiritu, ang mugawas ato espiritu dunay gahom. Muna nga nigsulti nato sa pulong sa Ginoo. Dili na mo balik dito nga way mahitabo kay ang Ginoo mutuman siya sa iyang saad o sa iyang pulong kung unsa naa dinhi. So kinahanglan ang Kristohanon mag-amping sa iyang words. Kung mingon kang pobre jud ka. Kung mingon kang naglisod jud ka. Gahong man na siya. So kinahanglan bantayan nato sa atong kinabuhi. Kung unsay magawa sa atong baba, kinahanglan gikan sa pulong sa Ginoo kana mahitabo kayo. Bisan pag nakita nato naduwa pa na nahitabo pero kinahanglan atong tuuhan na mahitabo gayud kana. Ang prayers ilan ni pastor. Ni pastor namin. Pagkutang sa Ginoo sa kasing-kasing ni Lord. Hindi sila kuhaan. Hindi nila makita nilang mga anak. Nagpagalit sa mga tubang. Na-enjoy yung makita nila nilang mga prayer. Manigutang sa Ginoo sa mga kasing-kasing. Hallelujah. O kinahanglan nga mugawas sa baba sa mga anak sa Ginoo, nagpagamit diha sa Ginoo kamatuoran ug pagkamataron. Kaya sa word
kinabuhi na sa word power and life. Kinanglan na atong kinabuhi ang atong pagkatao founded sa word ni Lord. Dili founded sa ministerial, dili founded sa tao, dili founded sa word ni Lord na sa Biblia. Kay mao kini ang kinabuhi ug gahom. Kung tuuhan nato ni sa atong kinabuhi, dako kayo nag-epekto sa atong pagkatao nato sa atong mga anak. Dugay ko kayo kasabot sa mga teaching ni pastor nga naglisod ko comprehend, naglisod ko dawat. Wa man nagsupa ka ang heart, naglisod lang ko dawat tungod sa taas-taas sa nga level. Pero nag-desire ang among kasing-kasing nga masabtan nako na makuha nako na nga bisan sa kadaghan sa mga butang nga usay dili ko kasabot sa mga pangitabo sa kinabuhi, sa mga pamaagi sa Ginoo sa kinabuhi. Pero ang naghatag og kalig-on, naghatag og paglaom nga sa diha nga basahon na ang Biblia, basahon na ang isang word, doon na po yung mga teaching nga moabot, doon na yung mga pagtulunan nga moabot sa bag-o nga murag ang akong espiritu kanunay hunger, nangandoy pa. Giwati karon kay mura na ko di ko matagbaw na og kana bitaw word nga dili na bitaw mo kuan sa akong espiritu. Wa ko kasabot ana nga kuan nga nangandoy ko og mas lawong pa, mas kuan pa nga kana ang gipangita nga teaching. O dinhi sa Numbers 14:28 ningon ang word, surely as I live, I will do it. Sa imong gawas sa tong baba nga katong declaration nga gihatag ni pastor, gina-declare na wala kanunay nga kinahanglan na nga itong mga kinabuhi nila emotionally, spiritually, socially, kinahanglan mag-reforma na siya according sa word ni Lord sa itong kinabuhi. Mahitabo gani kini ang daghanan ng mga dato. Walay magkalisod-lisod ng Kristohano. Magbuhay ko na lang sabtan mo na nga si Pastora Naray sa liunaw. Kanang itong kuan ilihans, kanang itong kuan maunay buhata. Usahay di na buhaton tungod kay kana bang kining atong mga panudlanan nga na kana bang murag nasudlan na sa kani adto pa nga mga nay mga words nga mga teaching kani adto gikan pa sa atong ginikanan sa kaluluhan nga gitanong na kinahanglan si Jang giingon ganina nga i-reformat para masudlan na po sa bag-o. Hallelujah, para masudlan na po sa bag-o. Ang masabta nato nga dunay mga bag-ong pagpadayag ang Ginoo nga kini siya may sakto. Makita nato ang gahom sa Ginoo, makita nato ang Ginoo nga kana bang matinun-anon siya nga mohimo sa iyang pulong. Ug niana sa ideklara sa atong mga baba, pinagi sa ngalan ni Jesus ang kapobrehon walay nay gahom. Pinagi sa ngalan ni Jesus ang balatian maayo tungod na sa gibuhat ni Kristo ang iyang mga labon. Naaman ang basa natin ng Biblia. Dini sa atong pagwali din sa kalsada. Hallelujah. Yun ay kalipay ang kasing-kasing nga mohimo nga nakita na ako nga ang gahom sa Ginoo nasa iyang pulong. Wala sa ating kinabuhi, nasa iyang pulong. Nahimo lamang tanggalin ito. Mana nga kinahanglan ang atong kinabuhi. Mahimo tang maayong panudlanan nga bisan pa sa unsa may atong nabati, unsay atong nadungog sa palibot, unsa may naa sa sitwasyon nga wala na yun, magpabilin kitang lig-on, pinagi sa tabang sa Holy Spirit, pinagi sa ngalan ni Jesus. Pwede natong gun-ubon, buntogon ang tanang buhat sa kaaway. Nining dapita, bisan sa atong kinabuhi, bisan sa kinabuhi sa atong mga anak. Padayon lang ta nga magmalig-on, padayon lang ta magtuo, padayon lang ta magpagamit diha sa Ginoo.
ang tanan nga mga kuan nato package na siya mo follow na lang siya sa atong kinabuhi. Manang aglaro na to ang atong mga kaugalingon nga mahimutang maayong piniyalan, mahimutang kanunay nga atong mga kasing-kasing unang na limpyo at tubangan diha sa Ginoo. Ug kinahanglan kada adlaw i-feed nato ang atong mind sa pulong sa Ginoo. Basaha ang Biblia kanunay tun-an kini adlaw ug gabi, kanunay pamanandungan ang pulong sa Ginoo. Kay naa dinhi ang kadato, naa dinhi ang tinuod nga kayamanan, naa dinhi ang tinuod nga kinabuhi, naa dinhi ang gahom. Amen. Wala sa atong mga pangahan, sa atong mga churches, wala sa pastor, wala sa bisan unsa. Kinahanglan ma-founded kita sa pulong sa Ginoo, atong kining memoryahon ug kini atong i-declare sa atong mga baba kay naa dinha ang gahom. Yes. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Nini, may mong magbadaubon ang atong kinabuhi kada adlaw. Protektado ang atong mga kinabuhi. Ang atong mindset nakasit-in gani na sa gahom sa Ginoo, nakasit-in na sa kingdom ni Lord. Tawag ka ng gamahanan. Gamahanan na galamiton para sa kahimayaan sa Ginoo. Hallelujah. Salamatan ang Ginoo sa tanan nga nakaabot ko ani nga nabilong ko ani nga hallelujah nakasagap ko ani nga mga pagtulunan. Kay daan ko kadto sa dagat pa nga pinaka-paborito na akong bersikulo ang kining Hebrew 11:1. Mo bitaw lang akong pangalan nga anak faith minsan pangalan tungod kay sa time nga dito ko Manila na kanang kaminusan ko sa among nga ilang bana kini ang Hapones medyo linok ng ilang kinabuhi pagkadwa ng grade 6 tungod kay ang lisura mag-amang kinabuhi mas kanunay kaong duma asin mais. Diya kita makakita ta sa atong mga kaubanan nga nindot ang ilang kinabuhi. So nilarga ko Manila, 16 years old, nagpamihid. Diya makabati pa kong istorya nga di maayong wa pa ko'y ginawa itong mga panahon na pero nakakita akong verse sa sakyanan. Hebrews 11:1. Kana lang siya nga verse. At nga ako nagrima sa akong heart na hantod nga himo kong born again. Kining Hebrews 11:1. Mao ni ang pinaka nagrima sa akong kasing-kasing mo na nga ang akong anak nga nanahog dyan kay kasi diya nga kasi basa Bible ang kinabuhi ni Abraham, ang kinabuhi sa mga tao nagtuo sa Ginoo dili pasagdan. Amen. Ang tao nga nahigugma sa Ginoo ipreserbar ang kinabuhi. Ang tao nga nagsunod sa commandment sa Ginoo, tas-an ang kinabuhi. Sama sa iyang gisahan sa mga Israelita dito sa Deuteronomy 5:6 nga to sa unahan nga kung ilang sundo ng Ginoo ang saad sa Ginoo sa ila nga dadon sila sa dapit nga ang kadagaya ang mga bukid dunay tubod. Tampok ngayon ta nagdagayday ang ani, nagdagayday ang gatas. Ikaw na lang sila musunod sa balay nga dili wa sila naghimo. It means gina-prepare na sa Ginoo. Kung ang kinabuhi nato karon na-founded niya sa Ginoo, nagtawag kanunay na nagsalig diya sa Ginoo, why Kristohanon nga magkalisod? Why Kristohanon nga magsudan og asin? Mga lagad sa Ginoo nga nagmatinud-anon niya dili na pasagdan sa Ginoo ang mata sa Ginoo na kanunay nagtan-aw. Amen. Tadong na itong mga kinabuhi. Pag tinud-anon naman sa Ginoo hantod sa katapusan sa atong gininhawa. Kutob sa kabubuton sa Ginoo asa ta. Pangayon na to sa Ginoo kay saad sa Ginoo. Naka-question ko gani atong pag-ingon ni pastor nga sila ang nanay namatay nga wa pagkaabot og 63 namatay ang nanay. Mata ano to na ako nga naas ilang sa moskitero magbasa Biblia alas 3 sa kadlawon magampo sigitan pa sa akong papa nga nabuang na kaniha kasaba ba nimo nga na bitaw nga kuan pero padayon siya gibuhat
wa pa to sa kantigo sa teknik sa pamaagi sa Ginoo kay wa man niya nasukli ang kamatayon. Nagpauyon naman siya tungod sa ilang emosyon nga pagbati tungod sa way maayo nga treatment gikan sa ilang pagkaminyo bugbog bagong nanganak mga muti sugungan ng una bunog kanunay kinabuhi sa nanay wala nga kanunay ko nag-ampo sa mga panahon ibalik naman po sa buwangan kasi natin sa maligid kilagro pero yung talikod sa Ginoo sakit kayo sa mga pero kanunay na binadeklara na ang Diyos kamuhat silang kinabuhi ko sa Ginoo nga Lord makig-content ko sa kinabuhi sa akong amahan di ko musugot wala sa ning kalibutan nga di mabalik sa imong atubangan kay walay lamig po puy-an ng impyerno na di ko ang kanang kasakitan anindot nga kuhaon sa Ginoo nga atong kinabuhi nga ang pamilya magka-gathered magday sa Ginoo kita sinugduman nato sa kanunay pwede na to palayason ang demonyo maka ayaw kita og balatian kay naisaad sa Ginoo pinaagi siya ngalan itagaan niya gahom mahitabo ang kini pinagi sa atong kinabuhi nga ang atong kinabuhi atong ipreserbar mahimutang nga matinud-anon di ta mamaka magkinabuhi kita according sa kabubuton sa Ginoo mahimutang dili tag kana bitawon ang atong konsensya kita na dili ipiyalan ta sa Ginoo mga kanalain mga panalangin na langit ng Ginoo nang makadiscern ka ng usay kanalain nga mga haleluya di na masabtan ang pagpapaagi pa sa Ginoo basta ang ato lang niining mga panahon ng karon niining pinaka last hour last minute di nato sayangan ang panahon sige di Christians kamot lang ulo kung silang pagtuo salamat dahil sa Pilipinas gawas nung tamagwali di nato sayangan ang panahon walit tatamas ginawa mintas na apay gihatag ang Ginoo sa ato gitagaan naghatag ang Ginoo pamaagi naghatag ang Ginoo way naghatag ang Ginoo financial nakita nato iyang pamaagi iwalay nato ang mayong balita timabot ang panahon ibabawalan na ta imoryaho na to tamas ginawa ang tulong sa Ginoo kay bisag sunod ko ni Biblia kung naa na diri na yung makapugong bisan pa ang kamatayon ang ihatag nito sa Pastor Maris sa tamok diretso na